Mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Naku po, ang dami hong nag-react po, mga kabida, dito ho sa naging pahayag po ni Undersecretary Claire Castro po, patungkol po doon ho sa kalat daw ng Duterte administration na pilit daw na nililinis po ngayon, ng Marcos administration po, Teka muna, tanong ko lang po sa inyo, Yusek Castro, ano ba yung sinasabi po ninyong kalat po ng Duterte administration na nililinis po ninyo ngayon? Wala akong natandaan po na meron pong ginawa po ang Duterte admin, na hindi po maganda, na minana po ng Marcos administration. Kung tutuusin po, ang dami hong magagandang nagawa po, ang Duterte administration na minana po ngayon ng Marcos admin. Okay? Eto, babasahin ko lang po. Ito pong post po ni Dr. Rob Rances po, mga kabida. Actually, post po ito ng News 5. Ang sabi po dito, lahat ng kalat ng nakaraan administrasyong Duterte, ngayon po natin nililinis. Undersecretary Claire Castro, Presidential Communications Office. Okay? So yun yung sinabi po ni Yusek Castro. Nililinis daw nila ngayon yung kalat po, na iniwan po ng Duterte administration po, mga kabida. Alam nyo, parang praning na talaga itong administrasyong ito. Lahat na lang pong mga palpak po, mga kabida, kung kalat lang po yung pag-usapan po natin, ang dami hong kalat po ngayong administrasyong ito, diba, mga kabida? Yung skandalo, ilan po yung skandalo na narinig po natin, Una, yung isiniwalat po, mga kabida, ni Vice President Sara Duterte, yung involvement po, makabida, ni First Lady Lisa Marcos doon po sa pagkamatay po ni Paulo Tantoco po, makabida, Okay, pangalawa po. Ito hong issue po ng korupsyon, mga kabida. Issue po ng flood control projects, okay, at issue po ng 2025 national budget po na questionable masyado po, mga kabida. Okay? Tapos sasabihin po ni Undersecretary Claire Castro na yung kalat na iniwan po ng Duterte administration, kanila hong nililinis po ngayon. Nakakatawa talaga, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po, ito pong reaction po, mga kabida, ni Dr. Rob Rances po, dito ho sa post po ng News 5. Okay? Ang sabi po niya dito, mahiya ka naman, BBM. This is not only an excuse, it's a big lie. Isang malaking kasinungalingan daw ito, mga kabida. If the Duterte administration supposedly left kalat, then explain this. Inisa-isa po, mga kabida, ni Dr. Rob Rances, ito hong mga pangyayari po, nung panahon po ng Duterte administration. Okay? Then, ikinukumpara po niya sa Marcos admin, mga kabida, Number one, the economy was stronger under Duterte than it is now. Yung economy po sa panahon po ni Digong, mga kabida, napakalakas po yon. Dahil ho sa build, Dahil ho sa magandang pamamalakad po, mga kabida. Yung trust po ng mga negosyante, napakalakas po. Okay? GDP growth in 2025, okay, quarter 3, down to 4.0%, one of the worst in ASEAN. Okay, sa panahon po ito ni BBM, mga kabida, yung pagbagsak po ng GDP po ng Pilipinas, isa sa pinaka-worst po, sa mga bansa po, mga kabida, sa ilalim po ng ASEAN, Okay? Under the Duterte before the pandemic, Philippine average 6.7% growth, one of the strongest in Asia. Even after COVID, Philippines registered 5.7 recovery, far higher than the slowdown we see now. Okay? Now, ito, yung panahon po ni Digong, mga kabida, partida pa yon, Kasi po, meron pong COVID Pero ano pong nangyari po sa ekonomiya po, mga kabida, steady. Hindi ho bumagsak po, mga kabida. Although, understandably, meron pong slight slowdown po sa ekonomiya kasi COVID nga Wala hong mga bansa po nung panahon na yon, mga kabida, na umangat po yung ekonomiya. Okay, lahat po bumagsak.
because of the pandemic, ano, mga kabida, ano po. Okay? Eto, number 2, foreign direct investments were higher then, now they collapse by over 40%, ano. Bago lang po, iniulat po makabida ng Bangko Sentral ng Pilipinas na bumagsak ang foreign direct investment po dito sa Pilipinas. Ano? Dahil ho sa hindi daw malinaw yung polisiya po ng gobyerno at pangalawa, yung uncertainty mga kabida sa politika. Ano? In fighting yung mga politiko po dito sa Pilipinas at ang pangatlo po mga kabida, ito hong issue po ng corruption sa ilalim po ng Marcos administration. Ano? Okay. Number 3. Peso was stronger then. Today, it's one of the weakest in the region. The peso breached new laws under this administration, inflating prices of oil, food, and basic commodities. During most of Duterte's term, the peso held for more stable. Okay? Hindi po bumagsak ng ganito po yung peso under the Duterte administration po makabida, no? Again, despite ho sa pandemic na naranasan po makabida nung panahon po ng Duterte administration, ano? Okay, number 4. Trust in governance was far higher then. Now, it's historically low. Kung ikukumpara po natin yung trust and confidence po makabida ng taong bayan po, pati na rin yung mga negosyante, nung panahon po ni Digong, napakataas po yun. Ano? Ikukumpara po ngayon, mga kabida. Lugmok na nga yung ekonomiya po ng Pilipinas. Ano? Tapos pilit pong inaangat po ng Administrasyong Marcos sa pamamagitan po ng propaganda po, ano, mga kabida. Okay? Eto, Duterte left office with 80% approval, one of the highest in Philippine history. Today, Mr. President, you sit at 3% in Mindanao, 18% nationwide, with surveys showing collapsing trust in every sector: governance, economy, anti-corruption, and disaster response. Okay? Hindi na lang po natin ikukumpara itong si PBBM kay Digong, ano, pagdating ho sa tiwala po ng taong bayan kasi napakalayo po, ano, mga kabida. Alright? Number 5. Poverty and hunger were dropping then. Now, they're surging. During Duterte, hunger hit record lows. Now, involuntary hunger surged. Child malnutrition worsened, and food inflation continues to punish the poorest households. Number 6, Philippines market were more stable then. Today, the PSE is the worst performing index tracked by Bloomberg, a decline of 20% over a decade compared to Indonesia's plus 80% growth. Investors don't believe your narrative, Mr. President. They don't trust the numbers. Number 7, corruption perception worsen now, not then. Mas matindi po yung corruption po ngayon, ano? Mga kabida, kung ikukumpara dun po sa previous administration, ngayon, harap-harapan po, ano? Lahat halos involved dito, ano? From the executive branch hanggang dun po sa legislative branch po, ano? Mga kabida. Ito yung pinaka-worst sa naalala ko po, ano, mga kabida. Duterte's admin had no food control scandal of this scale tied directly to Malacanang. Ano? Today, the PCIJ's Saro exposes plus Zaldico's confession linked the palace itself to a multi-year, multi-billion peso racket. Ulitin ko, mahiyak ka naman, BBM. If this administration is cleaning up anything, it's their own mess. Collapsing indicators, eroding confidence, rising hunger, and the biggest corruption scandal in years. So, no, this is not cleaning up kalat. This is blame shifting to cover up your own failures. So, malinaw po, ano, mga kabida, yung sinabi po ni Dr. Rob Ronces, ano,
sa kanya hong reaction dito ho sa post po ng News 5, kung saan po ay sinasabi po ni Undersecretary Claire Castro po makabida na nililinis daw ng Marcos administration yung kalat po na iniwan po ng Duterte administration po. Okay? Kinukumpara po makabida ni Dr. Rob Rances ito hong performance ng Duterte administration at Marcos admin. At malinaw po doon ho sa comparison po makabida, sa lahat ng aspeto po, wala hong panalo ito hong Marcos administration. Sa halip po, na sinasabi po ni Undersecretary Claire Castro makabida na nililinis po nila yung kalat na iniwan po ng Duterte administration, it's more on shifting the blame. Kumbaga, yung shortcomings po, kasalanan po ng Marcos administration, ipinapahid po nila makabida doon po sa previous administration para magmukha pong malinis po ang kasalukuyang administrasyon po, mga kabida. Kumbaga, sinasabi po nila na ito hong nangyari po ngayon, minana lang po ito, mga kabida, ng Marcos administration, which is a big lie, mga kabida. Okay? So, para sa inyo, anong tingin ho ninyo dito, sa pahayag po, mga kabida, ni Jose Claire Castro? Malinaw talaga, na ito hong si Claire Castro po, mga kabida, spokesperson talaga ng Marcos administration. Wala hong duda dyan. Okay? Spokesperson na kahit ano po, mga kabida, ang hindi po maganda na ginawa po ng Marcos administration, pinagtatakpan po yan, ni Claire Castro, mga kabida, being the spokesperson of the present administration. Para po sa inyo, ano po ang inyong komento at pananaw ko dito, Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.